So ito, balita ito kanina. May nagtanong kasi kanina kung saan galing yung picture. Nanggaling kasi yung picture dyan po sa babae po na yan. So makita po natin dito si Robredo at saka si Gloria magkasama. So base po dito sa politico.ph, ang sabi dito, wonderful night, here's the tea behind Gloria Arroyo meeting with Robredo. So confirm po talaga na nakipag-meet po talaga si GMA kay Robredo. And then basahin lang po natin dito, no? Ang sabi dito. Okay. Social media is a buzz over a photo of former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo and former Vice President Lugaw, with netizens speculating what the reason could be behind the meeting. Politico learned the meeting happened Wednesday. So no Wednesday pa pala to. Mga kababayan, pero ngayon lang po nag-leak. So yan na. So yung picture po na yan, nakunan po yan noong September 6. So tandaan nyo po yung date ha. September 6. Okay. Politico learned the meeting happened Wednesday, September 6 during a social gathering in Alabang with the two politicos invited by common friends who organized the party. Siyempre, para maging fair tayo, basahin natin lahat. Para hindi tayo maparatangan na nag-cherry pick. Okay. And Scooper said the dinner was organized by the son of Robredo's best friend who's married to the daughters of Arroyo Chief of Staff. So ito, yung picture po na ay nanggaling po kay Alita Mercado. So actually, naka-public pa rin po yung picture niya sa Facebook. So, pwede nyo naman tingnan. Hanapin nyo lang Alita Mercado. Alita Mercado who posted the photos of Arroyo and Robredo on Facebook and was also in the frame. So, okay na yan. Okay na yan. So, syempre, yung mga pictures po ito. So, ito yung Alita Mercado sa gitna. Yan. Ganda ni Robredo, no? So, ito. So, ayan na mga picture na lumabas. So, okay na yan eh. Sabi ko, sige, baka lang naman siguro, walang magawa si GMA at nakipag-meeting po kay Robredo. Well, kilala naman po natin si GMA kung anong klaseng politiko siya. Alam naman natin po talaga yan. Especially nga nung naging presidente siya, alam naman po talaga natin na sobrang power grab niyan. And then mga kababayan kasi, ito, balik tanaw lang po tayo. Kasi nga po, I think nung March din po ito, nakipag-meeting din po kasi si Robredo kay Marojas. Yan. Nung March ata ito eh. Okay, preparing for comeback. Spotted Marojas dines with Sara Duterte, GMA. So, dito rin po sa picture po na yan, makita natin dito, si Tolentino to, di ba? Si Tolentino, si Rojas ito, si GMA, si Sara. Yan. Okay. So, political butterfly. And then, mga kababayan kasi, alam naman po kasi natin yung nangyari nga po kay Gloria Macapagal Arroyo. So, ito, nung May naman po kasi, na-demote naman po kasi si Gloria Macapagal Arroyo nun. Pag sinabi mo kasi demotion, kasi yung pinaka-position nga kasi dati ni Gloria Macapagal Arroyo is second to the highest sa pinakamataas po na posisyon sa Congress. Kung mawawala si Martin Romualdez, ang papalit si Gloria. Pero dahil nga po sa nangyari nga na yon, na-demote po si Gloria. So napalitan siya ng ibang congressman. So ito, basahin lang po natin to, no? Ito kasi medyo relevant din kasi to eh. Balik tanaw lang tayo, no? So ang sabi dito, Arroyo's demotion confirms that she was suspected of plotting versus Speaker Martin Romualdez, lawmaker says. Yan. And then, ito pa. Basahin lang to natin sabi dito. The demotion of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo from Senior Deputy Speaker show that she has been suspected of plotting against the leadership of the House of Representatives, a lawmaker said on Monday. The title of Senior Deputy Speaker is considered honorific but is clothed with trust and respect, befitting the former President and the former Speaker of the House, consequently stripping GMA unceremoniously as such title carry. So, blah blah. So, ang punto dito mga kababayan, tinanggal nga si Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging Senior Deputy Speaker. Na-demote nga po siya because ang nangyari nga nung mga panahon na yon ay nagkakaroon daw po ng plot laban kay House Speaker Martin Romualdez. At kung maalala po natin mga kababayan, dahil nga po sa nangyari po na yan, dito na rin po lumabas yung pagiging immature ni Sara Duterte. Pasensya na. Alam ko may mga viewer ako na pro Sara. Pero yung ginawa nga po ni Sara Duterte nung panahon na yun ay sobrang immature.
Yeah. That's another time out. Kasi nga po, ito nga po ay usapan po ng politika. Usapan ito sa loob po ng Congress. Siyempre, ang Congress nga po ay hiwalay po na sa ngayon ng gobyerno yan sa Vice President. Kasi nga po yung Vice President ay parte ito ng executive. Pero, nangialam po dito si Sara Duterte. At dito niya nga tinawag na tambaluslos. Sigurado naman ako na si Martin Romualdez tinawag niyang tambaluslos nun. At on the same day nga po mga kababayan, nag-resign po si Sara Duterte sa Lakas CMD. So dito po natin makikita yung pinaka malakas na connection ni Sara Duterte at saka ni GMA. Well, para sa akin, ano yon? Medyo na-turn off ako kay Sara noon. Kasi may mga bagay naman po kasi, mga kababayan, na pinag-uusapan on private. So, syempre, ang alam ko nagkabati na sila nito eh. Ang alam ko talaga nagkabati na si Sara Duterte at saka si Tambaluslos. Si Martin Romualdez. 'Di ba? Pero ang punto nga kasi dito mga kababayan, napaka-immature. Sorry, napaka-immature talaga. And then, mga kababayan, bukod diyan, ito pa. Ang nangyari, nakipag-meeting din po si Gloria Macapagal Arroyo kay Duterte. Ayan no. Naka-hand fist pa sila, oh. Ayan no. Oh, si Bongo, si Gloria at saka si Duterte. O si Tito Soto. Yan. So sa same rin po, sa same media outlet po ng politiko, ang sabi dito, Avengers Assemble. Gloria Arroyo photograph with Rudy Duterte on same week as Robredo. Same week lang pala, same week. Former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo shows no sign of slowing down as a politico, touching bases in 1 week with 2 opposing figureheads of political power under the Duterte administration. So, continue lang natin to dito. Political pundits have been watching Arroyo's move since she was unceremoniously demoted on Deputy Speaker from more senior designation by her erstwhile protege Speaker Ferdinand Martin Romualdez last May. Okay, so ito pa yung malupit, no? The downgrade in Arroyo position led to the resignation of Vice President Sara Duterte as member of Romualdez political party Lakas CMD, where she served as chairperson. So ito na nga yung sinasabi ko kanina. And then, Robredo meanwhile lost to Romualdez cousin Ferdinand Marcos Jr. in the 2022 presidential race. The thought of Arroyo, Robredo, and Duterte joining forces might be unthinkable for now, but don't rule it out just yet. Philippine politics, there are no permanent allies or enemies, only permanent interests. So, totoo ito mga kababayan. Ganito po talaga kabulok yung sistema po ng Pilipinas. Ako naniniwala talaga ako na kahit gaano kagaling yung presidente, hanggat ganito po yung sistema ng Pilipinas, especially po sa politika, is wala po talaga mangyayari sa Pilipinas. Talagang mapag-iiwanan po talaga tayo. So, ako naniniwala po kasi ako na dahil po sa bulok ng sistema natin, sa politika po ay wala po talaga itong permanenteng kaaway at kakampi. Meron itong permanenteng interes. Alam naman po natin yung mga politiko, may mga interes po yan. Well, ganun talaga. Kasi una, nakita naman po natin, di ba, yung pag-demote nga po ni Gloria Macapagal Arroyo is talaga nagkaroon po talaga ito ng domino effect, especially nga po kay Sara Duterte. Well, it is what it is. Ganun talaga po yung politika sa Pilipinas. Bulok. Ewan ko ba. Pero, syempre, kayo na lang po bahala humusga. Pero ako talaga, kahit anong sabihin ninyo, hindi po talaga ako nagtitiwala kay Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Especially po ngayon, naisipin nyo lang mga kababayan, no? Isipin nyo lang. Dahil nga po sa pagiging agresibo po ni PBBM sa West Philippine Sea, lumabas din po yung baho ni Aling Maliit, ni GMA. Kasi di ba nung naging agresibo nga po si PBBM sa West Philippine Sea, una nating nakita yung kakulangan ni Digong. At eventually, nakita rin po natin yung katarantaduhan din po ni Gloria Macapagal Arroyo na halos ibenta niya na yung West Philippine Sea. Di ba yung kapalit ng utang? Kasi umuutang tayo sa China nun eh. So ang ginawa ng China, pinautang tayo ng pera, pero kailangan natin magkaroon ng joint exploration sa West Philippine Sea na pinagbabawal nga po ng Constitution. At yung malungkot nga po dito mga kababayan, nangyari po ito is since 2003 hanggang 2008.
At nadesisyonan nga po yung kaso na yan na unconstitutional yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo nung nakaraang Marso lang. So ganun po rin katagal yung judicial system po natin. Pero ang punto nga dito mga kababayan, wag po tayong magtitiwala sa mga politiko na pro-China. At syempre, nahusgahan na po ng history, nahusgahan na po ng kasaysayan si Gloria Macapagal Arroyo na talagang pro-China yan. Siguro baka magawan ko ng content yung ginawa ni Gloria nung 2003 to 2008 kasi medyo tinamad na ako gawan ng content kasi na-content na ni JDB. Pero siguro baka gawan ko rin ng content. Kasi ngayon, lumalabas na naman yung pagka-trader ni Gloria Macapagal Arroyo eh.